Magpapadala naman ng karagdagang relief supplies ang Kapitolyo ng Cebu Province sa mga apektadong bayan sa lalawigan upang umagapay sa ating mga kababayang nasalanta ng Bagyong Tino. Nagbabalik si Jessie Atienza ng PTV Cebu. Kuha ang video na ito sa bayan ng Konsolasyon, ang araw na ginimbal ng malawakang pagbaha ang iba't ibang lugar sa lalawigan ng Cebu. Kita ang pagtutulungan ng kalalakihan sa paghila sa isang kalabaw na tinatangay ng malakas na daloy ng tubig baha. Hindi nila alintana ang sama ng panahon. Samantala, isang aso naman ang isinakay ng isang lalaki sa isang inflatable boat para lang makatawid sa baha. Sa Talisay City naman, hindi nakaligtaang dalhin ng estudyante na si Sheila May ang alagang pusa na si Putol sa kalagitnaan ng paglikas. Aniya, pamilya na niya kung ituring ang alagang pusa. Pamilya na po sa naman na niya. Wala man po silang ma-stayhan. Kung iwan dito kay mamatay na po. So sinaman niyo na talaga? Iilan lamang ang mga alagang hayop na ito ang nailigtas ng mga tao sa panahon ng sakuna. Isang halimbawa kung gaano pinahahalagahan ng taong bayan ang mga hayop. Samantala, nakatakda namang magdagdag pa ng relief supplies ang LGU ng Cebu Province para sa mga nasalantang kababayan sa lalawigan. Pila ka LGUs na naato ni Gov, naghatag naman sila og lista. And then medyo ubay-ubay gyud ang hatag, and then we're expecting more to come from the other LGUs. So of course, we will get the list hopefully tomorrow from the other LGUs or in the coming days. And then syempre as we get them, we will provide. Una nang nakapaghanda ng 20,000 na kahon ng relief supplies ang Cebu Provincial Government. Maliban sa pagkain, pangunahing pangangailangan din ng mga apektadong kababayan ng malinis na mga damit dahil sa karamihan sa kanila ay mga walang nailigtas na kagamitan. Sa kasagsagan ng pagtama ng pinakamalakas na bagyo na dumaan sa lalawigan ngayong taon. Para sa Integrated State Media, Jessie Atienza, PTV Cebu.